Hey mga brods, eto na nga yung Game 6 na pinaka-inaabangan nyo ng TNT Tropang Giga versus Barangay Ginebra San Miguel. Pero mga kabrods, hindi nila mapigil ito pong si Rondoy Hollis Jefferson. Pero ito, quick recap lang naman tayo dito sa first quarter. Ay dito nga, napakadikit ng labanan natin. Kumakana na si RSJ, kumakana na rin si Justin Brownlee. 22-all after ng first quarter mga brods. Sa second quarter naman, dito na rin nagpapainit. Ito pong sina ng Batak at kumakana na rin ito pong sina Thompson. 38-42 mga kabrods. Lamang pa nga ng 4 yung Ginebra dyan, pero sa third quarter dito na nga medyo marangkada ng konti ito pong TNT, kaya after ng third 63-62 lamang ang Tropang Giga. Dito na sa fourth quarter, dito nga ang dami nating mga nakitang clutch plays mga kabrods, lalong-lalo na yung tira ni Scary Thompson, yung mga follow-up ni Jetroy Rosario, yung mga clutch shot ni Justin Brownlee, and lalong-lalo na yung pusong sakripisyo ni JP Eram and Rondoy Hollis Jefferson. Kaya all in all mga kabrods, ang nanalo dito 87-83 Tropang Giga. Yes, dahil binanatan ba naman sila ng 23 points ni Rain ng Batak. Di man naswerte sa Love Life, pero naswerte dito sa PBA at ito, pinapatunayan niya. 29 points, Rondoy Hollis Jefferson, 23 ng Batak, Oftana 14, Eram 14, Kabuntin 4. Dito naman sa Ginebra, Brownlee 22 points. Kaya pala nanalo ang TNT dahil nalimitian si JB. Thompson 12 points, Abarrientos 12, Aguilar 11, Holt 11. All in all naman mga brods, okay na okay ang laro. Smooth lang, wala masyadong luto na play. Sabi nila, ang ganda talaga ng panalo dito ng TNT Tropang Giga. Kaya dito na tayo papasok mga brods sa do or die game. Game 7 bukas mga kabrods. Abangan nyo yan Pero ito, dito nga si JP Eram, sinabi niya na nagsisik help siya dahil sa kanyang pagkawala ng kanyang father. So mga kabrods, isa lang ang ibig sabihin yan. Wala naman masyadong harsh lang sana sa arena dito kay JP Eram once na nagpi-free throw ito. Dahil syempre tao rin ito nasasaktan, lalo-lalo na kapag ini-involve mo ang pamilya nito. Alam natin sa NBA, ganun talaga. Maski sa NBA nga, mas malakas pa yung asar doon, pero hindi naman nila pinapansin. Pero si Eram kasi emotional player tong mga kabrods. Pero dito, review na tayo ng do or die game bukas. Sa tingin nyo, sino ang mananalo? Sinabi nga nila, delikadong Ginebra dito dahil sanay na sanay ang TNT. Pero sinabi nga ni Coach Chot Reyes sa kanyang post-interview with Rain ng Batak na first time din nilang masubukan ulit. Ito pong Game 7 na win or go home game na itong do or die bukas mga kabrods. Kaya marami talaga ngayon mag-aabang dito. Naka-ready na ngayong Lobo kahapon kagabi. Hindi nga lang na ipanalo ng Ginebra, pero ito, nandyan na rin yung Lobo ng TNT Tropang Giga mga kabrods. Abangan natin ito. Sino ba talagang magwawagi? Pero para sa akin mga kabrods 50-50 lang. Kahit sino man ang manalo dyan, deserving naman din talaga nilang manalo dahil umabot sila ng Game 6. Ibig sabihin, napatunayan nila na kayang-kaya nila ang bawat isa. Siguro sa Ginebra, kung mananalo man sila, ibig sabihin nun, malilimitahan nila si RHJ, pati si Stingray, pati mga putback ni JP Eram. Lalong-lalo na si Pugoy, paborito niya yung mga clutch na ganyan. Pati dito sa Ginebra, pag nanalo ang TNT, ibig sabihin, nalimitahan din nila si JB, si Scary Thompson, Abarrientos, magandang backshot kay Japet Aguilar and kay Troy Rosario. Diba ang daming pipigilan din sa Ginebra, pero ganun talaga And sa coach naman, one of the best coach din talaga yung naglalaban dito, Coach Chot Reyes, expected coach ng PBA, lalong-lalo na ito pong si Coach Tim Cone. Kaya ikaw mga brods Ginebra versus TNT bukas, do or die game, kampihan na! Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. CJ Lane, ito pong Hawaiian Phil Hawaiian na magpapadraft sana last year 2024, pero nung nangyari hindi, dahil ito ay balak pa lang mag MPBL bago mag PBA mga brods. Siguro nga warm up niya ang MPBL, pero ngayon hindi naman ito naglalaro ng MPBL, baka dumiretso na to ng PBA. And nabalita na rin natin ito pong 6'10", malapad na player, magaling pumoste, ala point guard ang skills mga kabrods. Kaya itong
si CJ Lane ay talagang big problem sa PBA pag ito yung kinuha mo. Ang tagal nga na itong nade-delay lagi sa PBA draft mga kabrod, simula pa nga 2023 kung di man ako nagkakamali. Pero ito pong si CJ Lane, alam din naman natin na gusto niya magpahinog palalo bago pumasok ng PBA. Pero ito, may mga balita at reports tayo na interesado rin pala yung mga ibang kupunan dito kay Lane. Sila na lang ang naghihintay dito kay CJ Lane. Kumbaga, si CJ Lane na lang ang pinakahinihintay nila sa pagpasok dito mga kabrods. Pero ito, ang Barangay Nebra San Miguel na alam din naman nating busy ngayon sa kanilang do or die game bukas versus TNT Tropang Giga. Pero gusto nilang mauna na dun sa mga prospect na kukunin nila ngayon 2025. Dahil ito, nai-scout na nila ito pong si CJ Lane. Ito pong 6'10" Phil Hawaiian na ito, mga kabrods, gustong gusto pala nila ito. Dahil syempre alam din naman natin ng Ginebra, kulang nga lang din talaga sa ilalim ito. Syempre, kung nanonood talaga kayo ng finals ngayon, makikita nyo yung problema ng Ginebra sa ilalim. Lalo-lalo na pag wala na si Japet, tapos si Troy. Napanood nyo ba kagabi yung putback ni Troy Rosario? Kaya nga, malaking bagay kung meron kang sentro na 6'10" na katulad ni CJ Lane, dahil pag napagod na si Japet, wala nang liit na 6'7" na yung pinakasentro mo na si Jetroy Rosario. Kaya kailangan nila ng 6'10" na ganito. CJ Lane, ang lapad pa. Tignan nyo mga kabrods, brusko maglaro rin kahit papano. Ala point guard ang skills. And ang laking tulong talaga nito sa Ginebra kung sakali, kung makukuha nila mga kabrods. Sabi nga nila, ang laruan nito parang James Laput. Parang hindi nga ito ganong katigasan. Mga kabrods, mapapanood yung highlights and skills na ito ni CJ Lane. Malayo kay James Laput. Matigas-tigas ang player ito. May shooting pa. Tapos sinasabi nga nila ito yung 6'10" na ala point guard ang skills Kaya kung makikita nyo, napakalayo dahil athletic. Ito pong si CJ Lane, may shooting, may footwork sa ilalim. Kumbaga nasa kanya na ang lahat. Maski PBA teams na nga, si CJ Lane na lang ang hinihintay. Dahil ito, syempre gusto rin naman niya na ready siya pag pumasok siya ng pro dito sa Pinas. Dahil alam din naman natin yung PBA, one of the physical league ito sa Asia, mga kabrods. Kaya ito pong si CJ Lane, once na pumasok ito, mas hinog na CJ Lane na ang mapapanood nyo mga kabrods. At kung makuha ito ng Ginebra, kailangan ibaba nila ito sa 10 to 12 dahil nandyan nga yung pick ng Ginebra sa first round. Pero ito pong si CJ Lane, makuha man nila ito or hindi, malakas na talaga ang Barangay Nebra. Nakapag-finals nga ngayon, 'di ba? Pero kung makuha naman nila ito, jackpot na mga kabrods. Para ka nang nagkaroon ulit ng C-stand na mas malaki, mas malapad, mas magaling, and athletic pa. Kaya ikaw mga brods, ito na ba yung pinaka-future big man ng Barangay Nebra San Miguel, CJ Lane? At ito, ini-scout pa ito ng Ginebra dahil may mga pick-up game nga ito sa US, and doon nila malalaman yung conditioning ng katawan, skills, athleticism ng mamang ito. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods, at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang, I'm out.